For 5 weeks ago, we started this series of I am an overcomer in Christ. Everybody say, I am an overcomer in Christ. So those who believe in Christ, those who are, you are a child of God, overcomer po tayo. Yun ang sabi ng 1 John chapter 5 verses 4 to 5. Can we please read the verses? For everyone, everybody's read. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. The Bible is so explicit, so clear na sinasabi na who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Those who believe that Jesus is the Son of God, say amen. You can overcome the world. You can overcome anything in this world and all battles in your life. Whatever battles, mga ka-stressan, mga iba't ibang mga problema at issue, we can overcome. And for the last 3 Sundays, we've been talking about the sources of our power to overcome. And I've been telling you, yung mga sources na to, there are 5. Today, we are on the 4th source. But the last 3 sources that I have discussed with you were, first, the power of the Word of God. Number 1, pakilagay nga natin kapatid, the power of the Word of God. We discussed that. And then we also discussed the power of worship. And then the power of prayer last week. Lahat to ng mga naintindihan ng mga power na to, magsabing amen. So kapag ka naintindihan yung mabuting mga power na to, na talagang by the help of the Holy Spirit, may revelation kayo, walang battle na hindi nyo mapagtatagumpayan. Wala. Lahat tayong seryosong Kristiyano mabuhay bilang totoong follower ni Christ. Ito yung mga power na binigay ng Ama, ng Diyos sa atin, na nakasulat sa Bible, na yung power natin na ito, na pagka pinag-combo-combo natin, o pinagsama-sama natin ito, sigurado ang tagumpay. The power of the Word of God, so dapat meron kang it is written for any struggle, for any battle. The power of worship, you worship God because it strengthens your faith in Him. And then the power of prayer, last Sunday. Now, the power of the Holy Spirit. So sa atin, dito sa church, hindi tayo iba dyan. We always hear the power of the Holy Spirit in our church. There was one period, how I can't remember anymore how many years ago. Pero for some years, we held Holy Spirit meeting. Amen? Every Wednesday, before we shifted to Worship and Miracle Night, our Wednesday gathering is called the Holy Spirit meeting, di ba? Sino nakakalala? Magsabing amen. I think it lasted for 5 years. Meron tayong Holy Spirit meeting. I don't know if we're going to return it, or we'll do it again. We'll implement it again. But we have really understood the power of the Holy Spirit. So ito, sa mga iba, review. Pero really, I would like you to have fresh revelations of this. If not fresh, refreshed revelations about the power of the Holy Spirit. Actually, yung mga ibang mga power, yung power ng Word of God, wala talaga siyang power if it's not anointed by the Word of God. Pagka hindi siya naging rema. Yung kasing logos, nagiging rema siya by the work of the Holy Spirit, di ba? Lahat na naintindihan, magsabing amen. So, ibig sabihin, nare-reveal ang Word ni God kapag ka merong power, may anointing ng Holy Spirit. Nagiging rema siya. Even the worship, if the worship is not led by the Holy Spirit, the worship is void of power. Even prayer. Kapag ang panalangin hindi led by the Spirit of God, guided by the Holy Spirit of God, wala din siyang power. It should be led by the Holy Spirit. Acts 1:8, so this is a very popular verse. Lahat to nang memorize na ang Acts 1:8, magsabing amen. I really pray that you put in your heart that you memorize verses. Sino po dito ang gusto mag-memorize ng verses, magsabing amen? Dapat tayo po sa church mapag-memorize tayo ng verses. Opo, ako po halos yung mga verses na sinishare ko sa inyo, lalo-lalo yan ng mga regular. By God's grace, memorize ko po lahat yan. Yung po mga verses na yan. Kasi kapag yung isang verse narema sa'yo, magiging it is written, dapat memorize mo.
Pinakamaganda, dapat memorize mo siya. At kapag ang isang verse memorize mo, yung kanyang power iba. Iba yung power ng memorized na verse. Acts 1:8, can everyone please read this? At the count of 3, 1, 2, 3, go read. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. So, Acts 1:8 were the words of Jesus. They are the words of Jesus. Di ba, before ascension, ito yung sinabi niya. Before He ascended to heaven, sinabi niya sa kanyang mga disciples, may 120 of them. Sabi niya, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. The Lord Jesus Christ understood it so well na we needed power. Kailangan natin ng power. Amen? Amen. Oo. Kasi Christian life is impossible without the power of the Holy Spirit. Wala, hindi po pwedeng mabuhay ka ng victorious na Kristiyano pagka wala yung power ng Holy Spirit. Ang sabi ng Panginoon dito sa Acts 1:8, Good News Translation, sa GNT, ganito ang pagkasabi sa GNT, but when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power. Now the question is, has the Holy Spirit come upon you? Sino po ditong alam nyo na dumating na ang Holy Spirit sa inyo, ang Holy Spirit ay nasa inyong buhay na? Magsabing amen. Amen. Yun ang sabi ng Bible. To many of you, you know that already, the Holy Spirit lives inside of you. 1 Corinthians 6:19, 1 Corinthians 3:16, di ba? We are indwelt by the Holy Spirit as believers. Yun ang ibig sabihin. So pagka dumating ang Holy Spirit sa iyo, meron ka ng Holy Spirit, you will be filled with power. Amen? Kaya dito darating yung pananampalataya, yung mga first message natin. All the words of God really are powerless without faith. The words of God must be understood and taken with faith and by faith and through faith. Amen? So, sino ditong merong revelation, may faith ng Acts 1:8, say amen. So, actually, you are filled with power. You are filled with power. Meron kang power. Yung power mo at saka power ko, the same. Amen? The same lang yung laki ng kapangyarihan na nasa akin at laki ng kapangyarihan na nasa iyo. Kaya lang, yung manifestation magba-vary. Magba-vary kasi doon sa amount ng faith na meron ka naman. Pero yung amount ng power, pareho. Sabihin mo sa katabi mo, yung power mo, pareho ng power ko. Amen? And I would like to tell you, yung power na kay Jesus, na galing sa Holy Spirit, pareho din ang power na nasa iyo. Okay, I'd like you to understand this theology. When Jesus came here on earth, He did not cease to be God. Pero ang ginawa niya sa Philippians chapter 2, verse 6, para pinreach ko na sa inyo ito ng ilang beses, yung tinatawag na kenosis doctrine. Hinubad ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos. Of course, hindi huminto yung pagka-Diyos niya, pero hinubad niya yung attributes ng kanyang pagka-Diyos nung siya'y nagkatawang tao. So habang tao siya, Diyos siya, pero hinubad niya yung sarili niyang kapangyarihan. Yung nag-operate na power sa kanya, hindi yung power ng Jesus na Diyos. Ang nag-operate na power sa kanya, yung power ng Holy Spirit. Those who have understood that, say amen. Amen. Dapat clear po sa inyo yun kasi merong mga Kristiyano na parang hindi clear ang understanding nila kay Jesus. So si Jesus, kinailangan niya yung power ng Holy Spirit para magawa niya ang kalooban ng Ama. Sa Luke chapter 4, verse 1, nakasulat, Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the desert. So si Jesus, Diyos siya, pero hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Yung kapangyarihan niya bilang Diyos, inalis niya, hinubad niya. Kenosis doctrine yun sa Philippians chapter 2. Kaya kailangan niya maging full of the Holy Spirit. Kailangan niyang
ma-lead ng Holy Spirit. Lahat na naiintindihan ito, magsabing amen. Kasi nga, magsiset siya ng example sa ating mga tao. Kasi 100% siyang naging tao. Jesus Christ was 100% God and is 100% human, was 100% human nung panahon niya. So, magsiset siya ng example, full of the Holy Spirit. Dapat tayo din full of the Holy Spirit. Amen? Lahat ng gusto maging full of the Holy Spirit, magsabing amen. At ang sabi ng salita ng Panginoon sa Luke chapter 4, verse 14, Jesus returned to Galilee in the power of the Holy Spirit. Sabihin natin lahat, power of the Spirit. So kapag kasi nagpupunta sa ministry, return to Galilee para mag-ministry, he returned in the power of the Spirit. So, hindi siya nag-ministry, hindi siya nagpapalayas ng demonyo, hindi siya nag-heal, hindi siya nag-preach ng gospel, na hindi nawala sa kanya yung power ng Holy Spirit. Amen? Hindi siya nabuhay na walang power of the Spirit. So, sinasabi ng Panginoon dito tayo, lahat ng may Kristo sa puso, Kristiyano, maging kagaya tayo ni Jesus, full of the Holy Spirit, led by the Spirit. May power ng Holy Spirit. Sino po dito ang napapansin ninyo ang power ng Holy Spirit sa inyong buhay? Pero kailangan maging conscious kayo na makita yung power ng Holy Spirit sa inyong pamumuhay. Lalong-lalo na sa mga battles ninyo sa buhay. Yung iba kasi pagka may battle sa buhay, may nang inis, nagpapainis. May nagpagalit, nagpapagalit. Imbis na by the power of the Holy Spirit, hindi mainis, hindi magalit, yun, hindi full of the Spirit, full of self, full of anger, full of negative thoughts, full of doubts. Dapat full of the Holy Spirit tayo. Amen? Sabihin natin lahat, I am full of the Holy Spirit. You already know the truth that you have the Holy Spirit and you are filled. Sabihin natin lahat, I have the Holy Spirit. Sabihin natin lahat, I have power. So may Holy Spirit ka, may Holy Spirit ako, may power tayo. Kaya lang alam niyo ba na hindi siya automatic na na-activate. Hindi siya automatic. Para ma-activate yung power ng Holy Spirit, kailangan mong magpapuspos. Kailangan mong magpapuspos. You need to get filled with the Spirit of God. If you don't get filled with the Spirit of God, if you don't get yourself filled with the Spirit of God, then that power will not be activated. Kaya the question now is how you get yourself filled with the Spirit of God, di ba? But before that, I would like you to show the verse from Ephesians 5:18. Ephesians 5:18 says, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Be filled, it's a command. It's a command. Isa siyang sentence na pautos. Ang tawag sa English, imperative sentence, di ba? Imperative tense po yun. Imperative yung tense niya. Instead, be filled. It's a complete sentence na hindi lang nilagay yung be you or you be filled with the Spirit. It's a command. Pautos po siya. So, kailangan, sundin mo yung utos. Para mag-manifest yung power, magpapuspos ka sa banal na Spirito. Amen? Ang mapuspos ng Holy Spirit, hindi automatic. Hindi siya automatic. Hindi siya autopilot na parating ang puspos. It takes conscious effort to be filled with the Spirit of God. Para ba siyang, kung gusto mo ng tubig, yung baso, may baso ka, hindi siya automatic na meron siyang tubig. Kailangan ilalagay mo siya doon sa water dispenser or sa faucet para magkaroon siya ng tubig. Or I would like to say it in a simpler way. May push button. Meron siyang push button. Anong tawag sa push button? Meron siyang switch. Switch ba talaga? Yung may, di ba? Ipupush mo muna yung button, then mag-ooperate yung machine, kung whatever na machine yun, na pinush mo yung button, di ba? So, ganun din. For the power of God to be, the power of the Holy Spirit to be activated in our life,
Pagka may battle ka, gusto mong ma-activate yung power, i-push mo yung button. Parang yung mga nuclear weapon natin no, na hinahanda ngayon. Bago yun sumabog, meron mo nang pinupush na button, di ba? Ignite, may nag-ignite, ignition key. O kahit sa sasakyan bago umandar, ignition key. Ngayon, push button na lahat. Keyless. Sabi niya, keyless na yung mga sasakyan ngayon. So, yung gusto kong ipaliwanag ulit sa iyo, parati kong pinapaliwanag sa iyo, pero naririnig nyo naman parati, there are 4 things for you to be filled with the Spirit. 4 things. Itong 4 na bagay nito, sabay-sabay mong gagawin para mapuspos ka ng Holy Spirit at ma-activate yung power ng Holy Spirit. Lalong-lalong na pagka may battle ka, pagka may struggle ka, kapag ka iba yung pakiramdam mo. Number 1 is crucify the flesh. Kasi nandito tayo sa flesh eh. Yung autopilot natin, flesh eh. Yan ang autopilot ng buhay natin. Yung flesh. Diyan tayo nagre-respond. Automatic. Autopilot ang flesh. Pero yung spirit, hindi siya autopilot. Kaya kailangan talaga dito, matinding revelation na yung neural pathway ng ating brain, yan ang instinct. Kasi yung instinct natin, yung autopilot natin, mag-respond sa mga struggles, mag-respond sa mga battles sa flesh. Pagka ininis ka, mangiinis ka rin. Maiinis ka, iinisin mo rin sila, di ba? Ganun lang yun, di ba? Ganun yung mga labanan, di ba? Pagka binigyan ka ng negative thoughts, sige, ilulublob mo yung palalimin mo yung pagiging negative, di ba? Sabi na salita ng Panginoon sa Galatians 5:16-17. So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. So walk by the Spirit para hindi mo mag-gratify yung desires ng flesh. Kasi nga automatic natin sa atin yung flesh, yung desires ng flesh, yan ang automatic. So ang gagawin mo, you have to walk by the Spirit. You have to be filled by the Spirit of God. For the flesh desires what is contrary to the Spirit. Wow! Grabe. Grabe ang blessing natin. Kasi kung hindi binigay ang Holy Spirit, kasi magkalaban yung flesh at saka yung Holy Spirit. Kaya pagka hindi mo kinrosify ang flesh mo, ang Spirit, hindi siya makaka-work. Because the Holy Spirit, as much as He is all-powerful, He is so gentleman na hindi ka niya i-override, hindi niya override ang will mo, hindi ka niya pupwersahin pagka ayaw mo. Pagka hindi ka nag-crucify ng flesh, hindi siya automatic nagte-take lead. Hindi siya nagpupuspos pagka hindi mo crucify ang sarili mo. So maraming Christians, even how much you pray, Lord, fill me with your Spirit. If you do not crucify your flesh, your prayer is in the air. Hangin lang. Sa hangin lang yung prayer mo eh. Hangin lang din ang prayer natin. Kahit sabi mo, magpuspusin niyo po ako, Holy Spirit. Pero hindi ka nagdedesisyon na crucify ko po yung flesh ko, yung desires ng flesh ko, yung passion ng flesh ko. Pagka sinabing crucify, patayin. Sabi mo, Lord, nagdedesisyon po ako mamatay sa sarili ko, mamatay ako sa gusto ng laman ko, mamatay ako sa inis, mamatay ako, Panginoon, sa maling ito. Diba? The Spirit, the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary for the flesh. They are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. Kaya nga merong kanta, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Many years ago, sumiko yun. Kanino kanta yun? Basta rapper yun. Gusto kong bumait, di ko magawa. Nirarap nila noon yun eh. It's biblical, right? Sinabi din ni Paul yun eh. I want to do this, but how come I'm not able to do it? Kaya tayo, Lord, gusto ko mag-devotion, hindi ko magawa. Kailangan mo matay ka sa flesh mo. Amen? Lord, gusto kong maglingkod. Hindi mo naman gustong, Lord, gusto kong mawala yung rebellion ko sa nanay ko, sa tatay ko. Hindi ko, ayaw mo naman mamatay sa sarili mo. Wala. You need to make a decision to die to your flesh. Amen? And to whatever is wrong in life, even sinful and, di ba? Sa verse 24, ganito nakasulat sa verse 24. Those who belong to Christ, sino po ditong you belong to Christ, you know it 100%. Say amen. Amen. O, tingnan niyo to If you are really, genuinely, you belong to Christ,
Ang sabi dito, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Alam niyo po, ang sinasabi ng verse na to, pagka totoo ka talaga, kasi yung iba, iniisip nilang nila na they belong to Christ. But sa totoo lang, they really don't belong to Christ. And I don't want to judge anyone. I'm not judging anyone. It's between you and the Lord. But if you belong to Christ, you have crucified the flesh. You always make a decision to crucify the flesh. It is a present present perfect tense. You always crucify the flesh. You want to crucify the flesh. Ayaw mong manugumpay ang flesh sa buhay mo. Amen? Ayaw mong manugumpay ang mali sa buhay mo. Ayaw mong manugumpay ang kasalanan sa buhay mo. Sino po dito ayaw manugumpay ang kasalanan at mali sa buhay niya? Magsabing malakas na amen. Salamat sa mga nag-amen. Yung hindi nag-amen, alam na this. I love you all. I love you. But kung hindi ka maka-amen, yun pa lang, no offense. It's either you don't really belong to Christ or your mind is filled with a lot of lies and deceptions from Satan and from the things that you watch from social media. Pero as your pastor, gusto ko sabihin, hindi ka ginigip up ni Lord. Amen. At hindi rin kita gigip up. Amen. Sa church, parati ko sinasabi, ako, nakita niyo naman, magte-35 years na yung church natin, di ba? Hindi ako nag-give up. Yung ibang nawala, nag-give up sila, di ba? Di ba? Sino dito magkukrucify ng flesh para mapuspos ng Holy Spirit? Magsabing amen? Amen. Hindi siya automatic. You need to crucify the passion of lust, passion of materialism. You need to crucify it, worldliness. You need to crucify it. You need to crucify. You need to crucify. Masarap mag-crucify. Kasi kapag ka nag-crucify ka, ang Holy Spirit, tutulungan ka niya. Amen. Kasi yung iba, iniisip, ang hirap naman, ang hirap, parang ayoko. You have to look on the other side, the better side of it. That if you crucify your flesh, the Holy Spirit is going to empower you. Amen? Number two, surrender. Everybody say surrender. Surrender. Surrender self completely. Isusuko mo yung buhay mo kay Lord. Pagka nag-surrender, di ba yung mga nag-surrender, wala ka na sasabihin. Pagka nag-surrender ka, pagka sinabi ng pinag-surrenderan mo, taas mong kamay, tataas ka ng kamay. Meron ba nag-surrender, sabihin na sa'yo ng, surrender, taas ng kamay. Hindi ako magtaas ng kamay. Walang ganun eh. Pagka sinabing surrender, you do as you are told, di ba? Amen? Surrender, huwag ka nang magmagaling. Hindi. Ano surrender? Hindi, masakit yung kalikili ko. Hindi, surrender na. Amen? Lahat na nagsusurrender sa Holy Spirit para may power, say amen. You know, surrender is not a word of defeat in Christianity. It's a word of victory. Kasi yung iba, pagka surrender, talo yata ako dito. Magsusurrender daw ako, magsusurrender. Kasi iba, siyempre, surrender, talo, di ba? Pero sa Kristiyano, pagka nag-surrender ka sa Holy Spirit, panalo ka. Sino po dito ang gustong panalo? Magsabing amen. Sabihin mo sa mo, surrender tayo. Lahat na surrender sa Holy Spirit, pwedeng pagkataas ang dalawang kamay. Huwag niyong bibitawan. May explain ako sa iyo bakit nakataas ang inyong kamay. Wala naman tayong kulani, di ba? Okay, nakasurrender tayo. Alam niyo, kasi there are 3 things that I've been studying now. Huwag niyong alisin yan. Ako rin, hindi ko naalisin. Number 1 is neuroscience. I've been studying neuroscience. Kami ni Ate Kat. Pinenroll ko pa si Ate Kat ng neuroscience. At kailangan kayo, nag-aaral din kayo in the last days. Why? Magpapatalino sa inyong neuroscience. You know the function of your brain. You will know the function of your brain. Kasi you have to know it. Kasi marami, they don't know the function of their brain. Okay, bakit kayo nakatas ang kamay? Sabihin nyo, bakit po, Pastor? Kasi kapag ka pa lang isang bagay na iniisip mo, sinabi mo sa bibig mo at inaksyonan mo, mas matindi ang pag-neural pathway sa utak mo, sa utak natin. Amen? Ang ibig sabihin, lalong dumidikit sa utak natin. O ngayon, habang nakatas ang iyong kamay, pag uwi mo niyan, hindi mo na makakalimutan. Hindi mo na makakalimutan kasi ang tagal mong nakasurrender di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi mo na makakalimutan. Sabi ng mga neuroscientists,
Kaya nga, yung pagkakunari, may isang bagay na gusto mong huwag mong makalimutan. Lagyan mo ng action. Lagyan mo ng mga sign. Di ba yung mga nag-memorize ngayon, nilalagyan nila ng mga symbols, ng mga action. Kasi pala, ganyan nag-work ang brain. Amen? So, mga kapatid ko, surrender tayo. Sa pagsusurrender mo, alam mo, panalo ka. Hindi ka talo. Amen? Pagka nag-surrender ka sa Holy Spirit, ma-activate ang power ng Holy Spirit sa'yo. Naiinis ka, iniinis ka ng tao. Makanyang ka, manyan. Ang haba ng mukha. Ganun. Ikaw, Lord, gaganon ka na kayo sa Holy Spirit. Hindi ka gaganon sa Kanya. Gaganon ka sa Holy Spirit. So, Holy Spirit, I surrender to you. Sinusurrender ko. Yung inis ko sa Kanya. Yung inis ko nararamdaman. Yung feeling ko, sinusurrender ko. So pagka sinurrender mo yung feeling of inis, yung any feeling na pangit, negative, sinurrender mo. Makikita mo, magsasubside yan eh. And then the Holy Spirit will fill you doon sa positive emotion. Amen? Sa positive character. Amen? Sabi na Romans chapter 12, verse 1, therefore, I urge you, brothers and sisters, lahat ng mga brothers ko dito, say amen? Lahat ng sisters ko dito, say amen? In view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Wow, kaya konektado yung pagsusurrender mo sa God, sa Holy Spirit, nakakapagbigay ka ng true and proper worship kay God. Surrender to God actually is a form of worship. One of the highest forms of worship. And without really surrender to God, there is no acceptable and real worship. Gusto mong maging true worshiper, may experience mo ang true power of worship, dapat may surrender. Any worship that is void of surrender, it's not a proper worship. It's not a true worship. True worship is not about you, what you feel. It's about what God feels, right? Ano sabi na salita ng Panginoon? Offer your bodies. Offer your body. Offer your eyes. Open your mouth. Di ba? Kunwari, nag-struggle ka sa sa social media, sa computer game. Lord, ino-offer ko sa iyo yung mga mata ko. Ino-offer ko sa iyo yung mga daliri ko. I-offer mo kay Lord as a living sacrifice. I-surrender, Lord, I surrender my excessive social media to you. By the way, nag-start na po yung tinatawag na AI worship. Anong ibig sabihin? Artificial intelligence. Sino dito gumagamit ng artificial intelligence? Ako lang. Please beware, it's starting. Why? People now are all automatically going to artificial intelligence. AI, chatbot, whatever. Biruin mo, meron na ngayon Dear Me. Sino na dito nag-Dear Me? So, masablad sa kusinyo. Napaka-delikado ng Dear Me. Yung Dear Me, yung i-chat mo yung AI. Ang tawag dito, AI self. May sarili ka ng AI. Akala mo sa'yo yun, pero nasa AI yun. Dear Me, what am I going to do with this struggle? Tapos yung AI sasagot, you drink a lot of water. You breathe in, breathe out. So nag-uumpisa na ng magpa-counsel sa AI. Humingi ng direksyon sa AI. So ano nang tusunod niyan? Yun na yung aasahan, yung AI. So magiging dependent na sa AI. Alam nyo, nagkakaroon na ng dependence sa AI. So ang dependence sa AI is the beginning of AI worship. Siguro, ngayon, medyo natatrigger ko ng konti yung curiosity yung mind ninyo, pero sa mga susunod na araw, lalala na yan. Yung iba, nangyayari na, hindi mo pa alam. Why? Because you're not studying it. You're not aware. Puro TikTok lang alam mo eh. Puro kung ano na lang pinapanood mo. Pero, akala mo, pag nag-AI ka, walang nangyayari. Something is happening. Nag-aaralan ko rin yung mga alien files. Usapan natin, Brother Mike, Sister Lani. Nag-aaralan ko rin everyday. Everyday, naaral ko po. You know, there was one file. I
I think it was in 1960s or 70s, nilabas genuine file ito. The alien was talking. He was already talking in 1960s about artificial intelligence. The artificial intelligence, sabi niya. Noon, it does not make sense, but now it makes sense. Yung sinasabi 1960s ng alien, by the way, may I say this, aliens are real now. Aliens are real now. Yung mga pastor na in-invite nila, 200 of them, they saw the files, now they are telling aliens are real. Pero ang tanong lang, what kind of beings are aliens? What kind of entities? Yung mga scientists at saka yung mga aliens, gusto nila sabihin na kami, higher form of beings kami. Ganun lang. Extraterrestrial. They came from other part of the galaxies or universe. Pero ngayon, kaya kinausap ni Trump yung mga pastor kasi ang mga pastor nagbabasa ng Bible, alam ang Bible. Nasa Bible ang mga aliens and they are called demons because the creator of things that are invisible and visible is God. Biruin nyo, tinitingnan ko po yung files. Nawawala yung mga aliens. Lumilitaw, tapos bigla mawawala. So kung ano yon, literal, unti-unting mawawala. Unti-unting maglalaho sa paningin. Hindi yung biglang mawawala. Di ba? Nandito ngayon, snap of a finger, wala na. Disappear na. So interdimensional sila. Hindi sila extraterrestrial. Pwede ko po bang ipakiusap ito sa inyo? Huwag kayong matatakot. Paggabay kayo sa Holy Spirit. Ano? Please, manood kayo ng mga watch ng CNN, mga international news outfit. Yan ang parating binabalita ngayon. Huwag lang kayong puro sa, ano ba yun? Balitang kay ganda. Ano? Balitang hali. Makinig din kayo ng balita sa ibang mundo. Lalo na Amerika. Sila po naglabas ng files. Please, magbasa kayo. Please, sa pagbabasa ninyo, para mapatunayan nyo na yung mga sinasabi ko. Ay, ito yung sinasabi ni Pastora. Di ba? Then, ito, dalawa to. Pwedeng mawala, manlamig ang pananampalataya, mawala ka sa Panginoon, o kaya lalo ka mapapalipit sa Panginoon. Kaya gusto ko yung magbasa. Ang motive ko, mapalapit kayo kay Lord. Sabihin mo sa kata mo, mapalapit ka kay Lord, Mapalapit. Kasi, pagka nawala ka kay Lord, nakakatakot. You will be endangering yourself. Mawawala ka kay Lord, sasama ka sa alien. Sasama kayo. Magkakaroon ng tinatag na pagkatapos ng artificial intelligence worship, magkakaroon ng tinatawag na alien worship. Anong gusto nyo? Alien o amen? 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 Alien? Amen. Hindi, sabihin nyo, no alien. No alien. Amen? Amen tayo, amen? Lahat sumigaw, amen! Amen! Sabihin natin sa, hindi sasama si alien, no alien! Oh, magsasama sila. Nag-testimony sa mga UFO files, mga 600 abductions. Sino yung magpapaano doon? Sino yung magde-deny doon? Experience nila yon. Oh. Pero next week may message tayo, huwag kayong absent next week. Lahat ng mga testimony, pagka sinabi nilang, I belong to Jesus, in Jesus' name, lumayas ka, nawawala yung alien. Nawala na yung ano ko, yung pambato ko next week, ano? Next week malalaman niyo. The power of the name of Jesus. Amen? And the power of the blood. Amen? So, mga kapatid, sabihin natin, power of the Holy Spirit. So, the power of the Holy Spirit will be activated as you surrender. Pagka hindi mo sinurrender yung bibig mo, Lord, yung bibig mo, puro chismis, puro kasinungalingan. Pero pagka sinurrender, pagka gusto mong mag-chismis, Lord, bago ka mag-chismis, gusto mo sanang i-chismis si brother, Lord, I surrender. Hindi ka na mag-chismis. Amen? Tingnan mo yung katabi mo kung nakasurrender lang bibig niya. Kailangan nakasurrender yung bibig natin sa Holy Spirit. Amen? And then the Holy Spirit will take over that whatever you utter now, hindi chismis, kundi magaganda, nakaka-build up na salita. Amen? Lahat to ng may power, say amen! Amen. Sabihin natin lahat, I have the power of the Holy Spirit. And number 3 is control. Everybody say control. So ito, may negative, positive ito. Gusto nating magpa-control kung positive, kung maganda yung kokontrol sa atin. Pero yung kokontrol sa'yo,
pangit, huwag kang magpa-control. Pero ngayon nga kasi, marami nang kontrolado ng social media. Hindi na mabitawan yung cellphone eh. Mamaya na! Bukas na! Wala, controlled. Maraming youth ngayon controlled by the phone, controlled by the social media. Controlled by the feelings. Kontrolado ng anger. Kontrolado ng maling pag-ibig. Anything that is wrong. Kailangan ang magkocontrol sa atin, Holy Spirit. You know, there is no such thing as neutral. Ay ako, wala akong magkocontrol sa akin, walang magkocontrol sa akin. Wala akong ganun. Sigurado may nagkocontrol sa'yo. And most likely, yung mga nagsasabing, walang kumokontrol sa akin, walang dapat kumontrol sa akin, alam niyo kung sino nagkocontrol? Tanong niyo, sino, pastor? Sarili mo. Sarili mo. Walang kumontrol sa akin. Ako lang. Di sarili mo yung kinokontrol mo. Pagka kinontrol mo sarili mo, mapapahamak ka. There's a way that seems right to man, but in the end, it leads to death. Sabi ng Proverbs 14. Sino mang tao nagkokontrol ng kanyang sarili, mapapahamak. Pero kung sino man ang tao magpapakontrol sa Holy Spirit, mapapabuti. Mananagumpay. Amen? Lahat ng gusto managumpay, magsabing amen. The Word of God says from Romans chapter 8, verse 9, ito, however, you're not living in the flesh, tapos meron nakalagay doon na open and close parentheses, because this is an amplified version, controlled by the sinful nature. So God does not want us to be controlled by the sinful nature. Kung ano yung gusto ng flesh. Yung iba kasi, minsan, hindi nyo po naiisip na sinful. Kasi, wala namang mali dito, pastor. Habi lang to. Diversion lang to. Pampahappy-happy lang to. You know what? Anything na hindi ang Holy Spirit na nagkocontrol sa'yo at nililid ka na mabuhay sa kalooban ng Diyos, it's sinful. It is sinful. So don't be controlled by the sinful nature. Don't be controlled by your own human intellect. Don't be controlled by your own human desires, human will. Kaya si Jesus parati niya sinasabi, not my will, but your will be done. Sabihin natin lahat, not my will, but your will be done. Luke 22:42 yun, di ba? Kasi yung will, yung sarili mo yun eh. So yung mga controlled by self, my will, not the Lord's will. My will. Papahamak ka dyan. Amen? Especially in the last days. Delikado ka. Pagka my will, pride yun, yung hindi ka na makokontrol ng Diyos, ng Holy Spirit. So, mapapa-backslide ka, magkakaroon ka ng iba't ibang maling interpretasyon sa Bible, at iba-iba na yung yung iba na yung maiisip mo. Hindi, ayoko na ng Bible. Gusto ko magbasa naman ako ng ngayong Quran. Ngayon, gusto ko naman magbasa ngayon mga Confucius. Nakaka-confuse yun eh. Confucius. Gusto ko naman ngayon mga Stoic philosophy. Ay, mag-ingat po kayo. Ang lumilitaw ngayon na matindi, Stoic philosophy. Tinry kong basahin. Grabe, nakaka-engross. Yung Stoic philosophy. Yung sabi ng iba, anong pinagsasabi mo, pastor? Hindi, wala po akong time eh. But don't be controlled by the sinful nature. Don't be controlled by yourself. Don't be controlled by your feelings. Don't be controlled by anything. But only by the Holy Spirit. Amen? Because the Holy Spirit will always lead you to live in the will of God. To fulfill the will of God. To obey God. And that's where you can say that you are really free. Malaya ka. Kasi yung iba, mali ang concept sa malaya. Malaya ako, gusto kong gawin yung gusto kong gawin. Ay, hindi ka malaya kung gusto mong gawin yung gusto mong gawin. Hindi ka malaya. Alipin ka ng sarili mo. Amen? Dapat, malaya ako para gawin ko ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Yan ang tunay na malaya. You will know the truth and the truth will set you free. John 8:32, di ba? Yung truth na nandito. Hindi yung tinatawag mo na truth mo. Kasi ngayon, truth mo, truth ko, magrespetuhan tayo. Ay, hindi
Ako ang kinikilala ko, truth lang ni God. Amen? Word of God. So, sino po dito magpapakontrol ng Holy Spirit? Magsabing amen? Ayan. Matindi ka na dyan. Yung Holy Spirit niya, yung pagpupuspos, yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Pagka nagpakontrol ka sa Holy Spirit, na-activate. At nararamdaman mo yung kalayaan, yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos. You know, peace is always a measurement of the will of God. You feel peace, genuine peace. Alam mong kay Lord, pagka may genuine peace ka. Pero of course, papasok na naman meron na naman magbe-play into role dito, yung nasa ulo mo. Kasi kung ano yung tinanggap mong totoo sa ulo mo, sa brain mo, sa utak natin, yun ang totoo. You know what? Sa neuroscience, sabi ng mga neuroscientists, the brain does not recognize, does not identify if something is right or wrong. Wala daw kakayanan ng brain natin na magsabi ng right or wrong. Sabi ng mga neuroscientists. Kung ano raw ang parati mo nilalagay sa brain mo, yun lang ang parating lilitaw. Whether mali o tama siya, yun ang lilitaw. Ngayon, kung parati siya lumilitaw, kahit mali, you will believe it to be the truth. Do I make sense? Ewan ko kung naintindihan siya na sabi ko. Lahat na naintindihan siya sabi ko, magsabing amen. Kasi yun naman ang lilitaw. Kaya nga ang pinakamatindi, may word of God ka. Kasi kapag ka ang word of God ang lumitaw, alam mo, ito yung truth. This is the absolute truth, right? Sabihin natin, the Bible is the absolute truth. Kung kulang ka ng alam sa word of God, John 3:16 lang yung alam mo. Wala, madadaya ka kung John 3:16 lang yung alam mo. Amen? John 14:6 lang. Kailangan. Let the word of Christ dwell in you richly, sabi ng Colossians 3:16. Amen? Kaya, if there is one thing that you don't forget to do every day, read the word. Nakautos naman yan Joshua 1:8. Read the word, meditate on the word. Kasi yun yung parating lalabas sa neural pathway mo. Pagka yun ang parating ginagawa mo, binabasa mo, yun ang lalabas dito sa neural pathway. Dito po yung neural pathway. Gusto nyo po bang i-discuss ko sandali yung brain? Hippocampus. So, wow. Habang pinag-aaralan ko yung brain, grabe. Sobrang nakakamanga ang creation ng Diyos. Kasi yung mga parts, by the way, we are 37 million cells. Trillion na. 37 trillion cells ang katawan natin, kapatid. 37 million cells. Yung brain, isa lang ang hindi mag-cooperate sa brain mo, sira na yung brain mo. Wow, who controls all this? Kaya sabi na salita ng Panginoon sa Acts 17 verse 10:30, in Him we live, we move, and have our being. Amen? Kung hindi ko kontrolin ng Lord ang brain natin, kahit isang cell lang ang magrebelde dyan, masisiraan tayo ng bait. Sino dito nagpapasalamat na kayo may Kristo? Magsabing amen. Wow, kaya it's so important that we always acknowledge and praise God that He is our Creator. Number 4 na po, pray in tongues to be empowered. O ngayon, sino po dito nagpe-pray in tongues na? May gift of praying in tongues. Pakitaas ng kamay. May I see? Okay, not all of you have the gift. Pero please, it's available. Seek it, ask for it, okay? Okay, in saying this number 4, it does not mean to say na pagka hindi ka nag-pray in tongues, hindi ka na may empower. No, may empower ka pa rin. Pero iba pagka meron kang gift. The gift of tongues is given primarily to empower us, to edify our faith, to strengthen our faith. It's written in Jude 20. Can we please read Jude 20? Chapter 1, verse 20. But you, dear friends, by building yourself in your most holy faith and praying in the Holy Spirit. You know, dito sinasabi ni Jude, a brother ni Jesus yan. Kapatid ni Jesus yan. No? Yung praying in the Holy Spirit, which is praying in tongues, is directly connected to the building yourself up in your most holy faith. Anong ibig sabihin nito? Yung faith natin, pagka binibuild up natin, ini-strengthen natin, doon kumikilos ng makapangyarihan ng mga pangako ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag ka yung faith mo mahina, yung faith mo may problema, huwag mo nang asahan na answerin ni Lord yung prayer mo.
Huwag mo lang asahan na managumpay ka pagka mahina yung faith mo. Amen? Huwag mo lang asahan. So, this is your personal responsibility. Nobody can strengthen your faith but you alone. Makakatulong yung iba dito. Sino po dito na-strengthen ng faith magsabing praise God? Wala, ginagamit ako ng Lord. Pero, most of the time, di naman tayo nag-uusap. Most of the time, ikaw lang. Di mo rin kausap yung asawa mo, yung anak mo, tatay mo, mentor mo. Hindi. Ikaw lang. So how can you build up your faith? It's a personal responsibility that you build up your faith. Because it is by faith that you will overcome. So you pray in tongues a lot. So when you pray sa 1 Corinthians 12, sabi ng 1 Corinthians 12, it is a mysterious prayer from the Holy Spirit. It's from the Holy Spirit. It can never be wrong. Our human prayer can be wrong. Pwedeng maging mali. Pero yung praying in the Holy Spirit, it's 100% correct. And if it's 100% right, it will be 100% answered by God. Lahat o nakaintindihan, magsabing amen. Kaya kapag kayong praying in tongues, napaka-importante. Kaya nga yung pag kami nagpe-pray in tongues, maganda. Kung wala ka pang gift, bumunta ka sa impart mo sa akin. Alam niyo po ako nung ako po'y naging pastor. Kasi baptist ako, hindi ako naniniwala sa praying in tongues at saka healing lahat muna. So, to make the long story short, nabuksan yung aking puso sa scripture, nag-aral ako sa Bible, pinag-aralan ko. Kasi medyo mayabang kami. Meron akong di ba? Meron akong degree, master's in theology. Pero, buo yung isip ko, walang gift of tongues, walang mga iba-ibang gift. Pero nung binuksan ng Holy Spirit ang mind ko, wala, hindi yung Master's in Theology, yung Bible, ang importante, amen? So yun, pinag-aralan ko yung Bible. Then I read a lot of books about speaking in tongues. And I sought for speaking in tongues for 1 year. Lahat ng mga nag-i-impart, pinupuntahan ko. Minsan may nakakatawa pa eh. Sabi nung, nagpunta ako sa isang Korean gathering, matitindi yung mga Korean mag-pray eh. Tsaka by the way, mga Korean, when they pray, 90% of their prayer is speaking in tongues. Sabi ng Korean, all of you want to receive speaking in tongues. All of you, kneel down. Kneel down kami. Tapos, Lord, gusto ko po talaga. Pero, nakayuko ako, no? Sarado yung mata, close your eyes. Close yung eyes. Pero, siyempre, minsan, hindi ko mapanatili yung close your eyes. Sumilip ako. Natawa ako. Yung Koreano, umagano siya. Pinaglilihan. Natawa ako. Kasi, parang pinupuntahan niya lahat na gumagapang siya ng mabilis. Na-distract ako. Kaya umuwi ako. Wala akong speaking tongues. Isa sa mga masayang journey ko yan sa speaking in tongues. Kasi I was desperate for it. Na lahat ng mga nag-i-impart ng speaking in tongues, pinupuntahan ko. Kasi I already read about it eh. That speaking in tongues is a powerful gift. I already read a lot about books about it. And then the top 10 na mga malalaking churches in the world, they all speak in tongues. So sabi ko, Lord, bigyan mo ako speaking in tongues para mag-grow in church, para mag-empower ako. So for 10 years, binabasa ko speaking in tongues. Inaaral ko speaking in tongues for 10 years. Pinupuntahan ko yung mga seminar nag-speaking in tongues. After 1 year, I can never forget the date. January 23, 1993 naman. 10 years after nung aking spiritual birthday. Binabasa ko yung aklat ni Yonggi Cho, The Fourth Dimension. Papabasa ko sa inyo yan. Ang ganda ng book na yun. Grabe, nagbabasa ako. I felt yung napakasarap na feeling sa paligid ko. Tapos, bigla, bumaba sa ulo ko. Lamig. Tapos bigla, yung mga jaw ko, nag-lock. Dahil marami na ako nabasa, sabi ko, thank you, Lord. Ito na. Tapos, then, I received the gift of tongues while I was just reading the book and praying. Praying, I received the gift. That's what I recommend to you. If you earnestly seek the gift of tongues, read about speaking in tongues and pray. Amen? But in saying this, I would like to quickly add na,
you can still become victorious without the speaking tongues. But it's a different ball game when you have the gift of speaking in tongues. Amen. And as I close, 2 Corinthians 13:14, para lagi kang mapuspos ng Holy Spirit, develop good fellowship and relationship with the Holy Spirit. Always talk to Him.